Hello mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik sa ating YouTube channel. Medyo hindi na po tayo nakakapag-live masyado dahil sa holiday break, maraming mga schedule sa pamilya at sa ating mga kaibigan ang nag-i-invite. Kaya hindi masyadong nagkakaroon ng pagkakataon si Ka Eric na makapag-go live stream. Pero pag-start po ng ating taon, 2026, ay pagsusumikapan po ni Ka Eric na makakabahagi kayo at maging tuloy-tuloy o mas marami ang ating idadagdag na mga live stream sa ating balita at talakayan na episodes, no? Kaya maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong inihayag ni Senator Ping Lacson na nagbigay siya ng tinatawag na unsolicited advice over the radio interview sa, I think it was DZMM, na binanggit ni Ping Lacson na dapat wag nang makialam si Marcos Jr. sa mga investigasyon na ginagawa, lalo na ng ICI, patungkol sa malawakang pagkakasangkot ng mga taong malalapit sa kanya pagdating po sa tinatawag nating pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Well, it's too late in the game. Ika nga, no? Matagal na pong alam ng mga mamamayan. Matagal na pong nakikita at nararamdaman yan sa public perception ang pakialamero at talaga naman pong minamaniobra ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez na hindi maibubulgar ng tuluyan at lubusan ang kanilang pagkakasangkot bilang mga mastermind sa nagaganap at naganap na korupsyon sa ating bansa. Kaya po itong binabanggit na radio interview ni Ping Lacson ay pabalat bunga na lamang po ito. Pag sinabing pabalat bunga, pakitang tao na kunwari ay hindi pa niya alam at nila na mga nagsisilbi na tagapagtakip at mga tagapagmaniobra ng cover-up schemes laban sa mamamayang Pilipino upang hindi lubusan at tuloy-tuloy na mailantad ang criminal accountabilities nila Marcos at Romualdez. Si Ping Lacson nga at ang kanyang partner dyan sa Senado na si Tuta Sen, tinatawag na Tuta Sen kasi tuta ng Malacanang, no? Tagapagtaguyod ng agenda ni Marcos at Romualdez upang manatili sa puder ang nabubulok na gobyerno na nagpalaganap ng pandarambong at korupsyon sa malawak na area o sakop ng ating gobyerno at ngayon ay nagmamaang-maangan at naglalaro pa na parang inosente daw sila. Malinis daw ang konsyensya nila nitong nila Marcos at Romualdez. At isa sa mga nagtatakip dyan ay si Ping Lacson at si Tuta Soto. Minamaniobra nila na hindi mailahad ng tuluyan ang mga testimonya ng mag-asawang Diskaya na isa sa mga major contractors nila Marcos at ng kanyang anak na si Sandro Marcos sa maraming mga proyekto nila na ginamit ang pondo ng gobyerno doon sa Ilocos Norte. At wika nga ni Governor Chavit Singson, mahigit mga 3 bilyong pesos ang pondo ng mga Diskaya na nakuha kay Sandro Marcos. Pero sa buong Ilocos Norte, aabot sa kulang-kulang 20 billion pesos projects ang ipinatupad ng mga Diskaya in behalf of the Marcoses, ayon sa ulat na inilabas ni Governor Luis Chavit Singson. So iyan pa lang makikita mo na ang pagkakaroon ng maniobra na tanggalin
sila Chis Escudero at ang mga Pro Duterte aligned or nakalinyada ang simpatya ng mga senador sa mga Duterte, pinagtatanggal ito. Pinalitan si Senator Marcoleta. Tinanggal siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan si Chis Escudero. Nagkaroon ng rigodon ng panibagong silent majority. Majority nga sila, pero silent. Pagdating po sa korupsyon at mga maanomalya at nababahiran ng pandarambong na iskandalong kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Lahat ng maniobra sa Senado sa pagkakaroon ng tinatawag nating rigodon o power play in the Senate, ang nagmaniobra po si Marcos. Sa panahon po na oras na pinapalitan si Senator Marcoleta, nagmaniobra ng panibagong mayoriya na numero at pati po dito sa usapin ng pagpapalit sa liderato ng Senado, nandun po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos, na tinatawag na ngayon, so young and yet so corrupt. Yan na po ang popular na tawag sa kanya ngayon. Notorious na pangalan niya. So, itong ibinunyag na pahayag ni Senator Lacson sa interview niya sa radyo, sa media, ay hindi po bago. Dapat lang talagang hindi makialam si Marcos sa mga kung totoo na mayroong matino at matuwid na investigasyon, sapagkat ang ICI ay dapat po sana independent yan. Pero paano maging independent ang isang so-called independent investigative body kung ang nagbuo niyan, who is none other than Marcos, ang kanyang mga tauhan at alipores ay nandun sa loob at nagpapatakbo ng kunwari independent investigation, kagaya po ni Vince Dizon, na siya naman po ang tinatawag na alter ego o tagapagrepresenta ni Marcos every time may mga galawan at may mga schedule at may mga prosesong ginagawa. Ang ICI, nandyan po nakadikit si Vince Dizon representing Marcos. So, wala pong bigat ng anumang kredibilidad o anumang pointing towards truth itong sinasabi ni Ping Lacson na dapat wag na sanang makialam ang Pangulo sa investigasyon, matagal na po siyang nakikialam. In fact, the creation of ICI was also created out of the momentum ni Marcos na magkaroon ng isang sistema at pamamaraan para mahugasan, mailihis at maimanipulate niya ang mga kunwa-kunwari ang investigasyon para putulin at ilihis ang totoong criminal trails o principal accountability na mayroong pananagutan si Marcos sa taong bayan. So dalawang pagkakataon yun ang binabanggit ni Eric. Una, ang regodon at ang mga maniobrahan sa Senado, pinakialaman ni Marcos Jr. sapagkat gusto niyang hindi magkaroon ng oportunidad ang mga oposisyon na mga senador, oposisyon sa kanyang administrasyon o mayroong political sympathy sa kanyang kalaban sa politika na mga Duterte political camp. Kaya niya minaniobra at pinakialaman ang liderato, pamunuan at pati na mga komitiba sa Senado and the new realignment ng mga tinatawag nating mayoriya na bloke. Kaya po may majority number si Marcos sa Senado, napalitan ang liderato sa Senado, si Tuta Sena, si Tito Soto, Tuta Soto, ang naging Senate President at si Ping Lacson na ang naging Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Pangalawa, itong ICI. From the very start, alam natin it was never about investigation. In order to establish the truth and the magnitude of the involvement of Marcos and Romualdez at ng kanilang mga alipore sa sindikato nila. It was never about that. It was about how to manipulate and how to scheme. Paano po ilusot na si Marcos at si Romualdez ay mapapawalang sala, hindi maidudugtong sa krimen
ng malawakan at malalim na sistema ng pandarambong, lalo na po ang 1.4 trillion pesos na pagkawala at paglustay at pangurakot sa pundo ng flood control projects. Including syempre dyan, ang maniobra na si Sandro Marcos ay hindi rin po maibubunyag. Kaya nga binuo yung ICI. So ano ang pinagsasabi ni Ping Lacson na sana wag nang makialam si Pangulong Marcos para hindi daw siya mapagdudahan na minamaniobra niya at kanyang pinagtatakpan ang mga taong malalapit sa kanya. Kulukoy. Pag sinabing kulukoy, nonsense. Wala sa katinuan at wala sa matuwid na reasoning ng tamang pag-iisip ang sinasabi ni Ping Lacson na wag makialam si Marcos. Makikialam at nakikialam talaga siya sapagkat siya ang itinuturong punong salaring kriminal, the main and principal author kung bakit nagkaroon ng tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in the system of the budget, in the system of all government operations, kasi nga inuna ni Marcos at Romualdez ang pandarambong sa pundo ng bayan habang may panahon pang sila ay makakapagkamkam hindi lamang ng kayamanan at pundo mula sa gobyerno, kundi para mas lalo pa nilang magamit ang kapangyarihan at poder sa kanilang pakinabang. Yan talaga ang naging agenda nila eh. It was never about the country. Kaya nang magsambulat pong iskandalong ito, na una nang nagli-link up kay Marcos ang mga kasindikatuhan sa budget at nang lalo na nang lumantad ang mga kagaya po nila Sara Diskaya, Curly Diskaya, nila Sergeant Gutesa at nila Saldico, marami na po ang kaagad na nakakakita mayoriya ng mamamayan na after all, ang lahat ng naganap na ito sa 2023 budget, 2024 budget, walang ibang pinagmulan kundi sa utos at otoridad na ginawa ni Marcos kung bakit nagkaroon ng sindikato na maniobra sa tatlong budget cycle. In fact, the dissenting opinion made by Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Supreme Court, sinasabi niya na ang pag-release ng certificate or certification of urgency na pakikialam ni Marcos sa budget process ng 2024 na may isa sa pinakamaraming mga insertions at pati na unprogrammed appropriation was an overstep. Naglampas po o sumobra si Marcos sa kanyang pakikialam sa budget process. The reason na ang budget process na yon ay naging sindikato. At yan din po ang sinasabi ni Saldico na sa tatlong budget cycle na yan, pinapakialaman niya ni Marcos. Hindi lamang ni Romualdez. Ngayon, ang sinabi yan mismo ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that it was unconstitutional on the act of Marcos as well as the effect to the entire budget was unconstitutional dahil po sinalaula at talaga namang nagkaroon po ng maanomaliyang pangingialam si Marcos sa budget process. It made the entire budget law unconstitutional as well as the act of Marcos violating the constitutional integrity of the independence of Congress sa pagtatakda at pagbubuo ng budget na ipinopropose sa kanila batay sa isang malinis sana at matuwid na pamamaraan ng pagbubuo ng isang budget bill. Ngayon, bakit sinasabi ni Ping Lacson na ang kanyang advice ay dapat pakinggan ni Marcos unsolicited? Sapagkat gustong ilihis ni Ping Lacson na wala naman talagang involvement daw si Marcos Jr. at sila Romualdez sa nangyayaring ito, kundi ang mga underlings. Diyan palang baluktot na ang pananaw na yan. Pag sinabing underlings, mga tauhan lang daw ni Marcos Jr. ang nakialam. At ganon din po sa kay Martin Romualdez, parang lumalabas na si Saldico lang yan ang dumiskarte. Hindi alam yan ni
Martin Romualdez at walang utos yan si Marcos at si Romualdez. Yan po ang konteksto kung bakit sinasabi ni Ping Lacson as if mayroong independent and mayroong hiwalay o mayroong integridad ng pagka-inosente si Marcos at si Romualdez para sabihin ni Ping Lacson na wag na lang kang makialam, wag na kayong makialam para magkaroon na ng katotohanan ang mga sinasabi at mga binabanggit sa investigasyon. Aba, mali po ang pananaw na yan. Baluktot. Because from the very start, kung pagdudugtungin natin, hindi po naganap ang mga pangangatay at pang-istafa, pagsindikato sa budget kung hindi pinayagan ni Martin Romualdez ang ginawa nila Saldico at hindi niya kinumpasan. At hindi gagawin ni Martin Romualdez yan at nila Saldico na sila lang ang magmaniobra sa billions to trillions of pesos na imaniobra sa insertions, imaniobra sa ghost projects, ibalik ang mga pork barrel at doktoran o kaya ay i-manipulate ang buong patutunguhan ng mga budget at pundo ng gobyerno. Hindi magagawa ni Martin Romualdez at nila Saldico at ng sindikato sa loob ng Kongreso, pati ang kasabwat nilang mga senador, kung walang definitive o walang malinaw na pagsang-ayon at otorisasyon o pagbibigay ng kapangyarihan at utos mula kay Marcos. Because ultimately, the budget, anuman po ang inyong gagawin dyan na maniobra ng pangsindikato, babalik at babalik po yan kay Marcos. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, si Marcos po ang pwedeng magpirma ng anumang batas including the budget bill to make it become a law or ang tinatawag na General Appropriations Act. So paano sasabihin ni Ping Lacson na hindi makikialam si Marcos? Yun nga ang gusto niyang pakialaman. Ang mawala, ang mamanipulate niya at maimaniobra nila na kunwa-kunwarian ay hanggang doon lang kay Saldico, hanggang doon lang sa mga magnanakaw sa DPWH, hanggang doon lang sa mga sapsap at mga butete ang may involvement sa malawakan at nakakabahalang iskandalo ng malubhang pangungurakot at pandarambong at walang kinalaman si Marcos at si Romualdez. Yan po ay hindi kapanipaniwala. And that is where Ping Lacson wants to bring us. Doon niya tayo gustong dalhin na kunwari si Marcos ay hindi sangkot. Kaya para hindi na pagdudahan ang proseso ng investigasyon, wag na lang daw sanang makialam. Ginagawang batang isip ni Lacson ang taong bayan. So there is no intent on the part of Lacson na magbigay ng opinyon na kapanipaniwala sapagkat binabaluktot niya ang lohika ng kanyang pahayag. So kung hindi mo makikita ang intention mo, as if siya ay playing independent advocate, na hindi maganda kung nakikialam ang presidente, pero alam po ng bawat ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino na hindi magaganap ang anumang dayaan, pangsindikato at mga krimen sa pangangatay sa budget for 2023, 2024, and 2025, and even sa 2026, nang walang pagbibigay ng definitive authority. Ibig sabihin po, categorical, direktang nagbigay ng otoridad si Marcos at utos kay Romualdez at sa sindikato nila Saldico para gawin ang 3 taong pandurubo at pangungulimbat nila sa pundo ng bayan, gamit ang pagsalaula at pagsindikato sa buong budget process. Sapagkat babalik kay Marcos po ang pagpirma ng isang sinindikato at inistapa na budget. So paano sasabihin ni Ping Lacson yan na kay Romualdez at kay Marcos wala silang kinalaman? Pinalusutan sila. Wow! Ginagawa naman yan tayong sobrang batang isip niyan. Akala niya mabubula-bula niya tayo sa kanyang pahayag-pahayag. Totoo naman po hindi mo na kailangan maging rocket scientist. Hindi mo na kailangan maging forensics expert, investigator, and analyst para makita natin na ang lahat ng nangyaring ito, walang magaganap na pagkumpleto ng krimen
kung walang nagbigay ng utos at otorisasyon. Di ba? Sapagkat ang pag-implement ng mga ghost projects na yan, pagpapalabas ng pundo at paggamit ng mga pundong ito upang mapasiguro na madudurubo o mananakaw ito, magmumula yan sa pagpayag at pagbibigay ng kapangyarihan ng presidente na gawin nyo sapagkat nasa kanyang otoridad ang pagpapalabas ng isamang single centavo, walang lalabas sa pundo kung hindi aprobahan ni Marcos at iparilis sa DBM. So imposible yon na ang DBM secretary niya lang na si Mina Pangandaman o kaya sila Lolo Lucas Bersamin lang at mga tauhan nila like Jojo Cades na bagman ni Marcos pala ito, si Yusek Jojo Cades, itinuturo ito na bagman ayon sa sources. At bagman din ni Angara at nila Bersamin at nila Pangandaman itong si Trigib Olaybar na ngayon ay pina-exit na ni Marcos. At si Bunuan ng DPWH, he cannot do everything. Si Bunuan kung hindi po papayagan ni Marcos na ipatupad ang mga ghost projects na ito at iba pang mga kasindikatuhan upang ang pondo na kanilang kinatay sa budget process ay magagamit nila sa pandaraya at pandarambong. Everything goes back to the authority of Marcos. Kaya mali at baluktot ang pananaw ni Ping Lacson na dapat daw hindi na makialam si Marcos sa investigasyon. Nakikialam at makikialam talaga siya sapagkat ang pagbabalik ng pananagutan at ang paniningil ng hustisya at katarungan babalik at babalik po kay Marcos Jr. at kina Martin Romualdez. No matter how many times Ping Lacson and Tota Soto will attempt to cover up for Marcos and Romualdez, the truth has already been established. After all, it was Marcos and Romualdez na sila talaga ang pasimuno at pinuno ng malaking sindikato sa loob ng gobyerno ngayon upang ito ay umandar bilang isang malaking kartel ng mga kriminal na magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Yan, mga kababayan. So, sorry ka lang, Ping Lacson. Nobody takes seriously anymore your opinion. Sapagkat ang opinion mo ay naglalayong ilihis, iligaw, at lituhin ang mamamayan, hindi upang palakasin at maibunyag ng lubusan ang buong katotohanan. Mga kababayan, magbabalik po ang isa pang episode ng ating video analysis at video talakayan sa susunod pang episodes natin. No? Marami akong background na maiingay. May mga ibon, may tumatahol na aso, may mga maiingay na sound system kasi po nasa paligid ako ng urban poor community. Dito po tayo sa isang lugar kung saan po yan ang buhay pang-araw-araw sa hanay ng mga maralitang tagalungsod. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang ating video episodes na ito. Huwag po nating kalimutan na ang gustong tumulong voluntarily sa ating mga video analysis, sa video talakayan with Ka Eric, pati na po sa ating pagsasagawa ng People's Advocacy Movement, itong Bangon Sambayanan, you can send your support via GCash or via coordinated line of support. Kung gusto nyo pong mag-coordinate o magpadala through GCash, ang ginagamit po ng Bangon Sambayanan People's Movement ay 0916-308-7710. 0916-308-7710 kay Langging po or Rohilda Celis. You may send GCash or you may coordinate for other support na gusto nyong tumulong sa ating pagpapatuloy ng advocacy and campaign for good governance and to fight corruption and plunder and abuse of power and authority na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino.